Ayun, 40 days for 2 days for today's video. Bali, Joson na Uranus, yung mga unang modelo pa ng Joson ito. Shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Bali, voice over tayo. Ayan, bali sunod yan. Puro LX20, Ace na si A3, and then itong Joson na Uranus. Okay, pang maliitan muna tayo para sunod-sunod yung gawa natin na mga malilit lang na unit, mga tuaryo muna tayo. Okay, inulit natin, Joson na Uranus. Pasensya na, hindi tayo ganun kasanay mag voice over kasi sanay tayo sa on the spot na tiradaan eh. Yung isa nito ay nagpo-protect sabi ng may-ari. And then same lang yung deal nito sa LX20 na ipapackage ko. Dadagdagan ng fuse, i-fix bias, and then mag-add ng power transistor kung sakaling may slot na kulang. Okay. Ayan, mali. Kung makikita nyo ay naka-protect yung kabilang channel. Yung channel 1 is naka-protect. Yung channel 2 is naka-normal mode siya. Okay. Ayaw niya talagang uminto. Ayan. Yan yung isa sa concern ni Bossing na dapat natin i-fix 40 days. For today's video, siyempre. Yan, Uranus na Joson. Ganda ng mukha niya. Ang ganda ng logo ni Sir Joson. Sir Joson, baka naman. Ayan, bali, ito na, pasalan natin. Ang dami niyang pasakali pa. Oh. Buksan mo na kasi yan para masimulan mo na yung dapat gawin. Okay, ayan, tanggalin natin yung takip para makita natin yung pinakalaman loob niya. Okay, ayan na. Ayan na yung laman loob ng Joson na Uranus. Okay, yung laman loob niyan ay halos same lang ng Ace na LX20, Ace na CA3, although mas mataas yung supply niyan. Yung Ace na LX20 ay 68 lang yung supply. Ito naman ay 72. Tapos yung capacitor naman yan ay 246 8. Bali 8. Yung LX20 ay apat lang. Okay. Ayan, pinapakita natin yung supply niya. Although halos hindi makita. I-zoom in mo kasi. Pero 72, seryoso 72 yung supply niyan. And then 72 ba o 73? Ayan, 73, 073 pala. Sorry. Same lang din naman, dikit lang, kumbaga. Uranus Transformer 73073. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung board niyan ay full slot. Kumbaga, puno yung power transistor niya. Bali, naka 5 pairs na siya. Okay, yan ha. Pakita natin. Naka 5 pairs na. Wala na siyang slot. Unlike sa LX20 na meron siyang slot. C5210 A1943. 5 pairs. Ganda ng kulay ng board niya. Okay, yan lang, wala siyang fuse. Pero yung mga huling labas ngayon ng Joson Uranus, pagkakalam ko, kasi may nagawaan na ako na ganun, is meron na siyang fuse. Sa sistema naman nito, ay wala. Ayan, pinapakita natin kung alin yung mga i-fix bias natin. Tapos dadagdagan natin ng fuse tulad sa may LX. Okay. Ano pa gagawin? Ayan, fix bias daw. 1.8 and then 220. Same lang din yung bias na ginagamit ko dyan sa may LX Same sila. Ngayon, bali tatanggalin natin yung dalawang board niya. Bali fast forward na lang natin yung video para mas mabilis, di ba? Hindi na siya pampahaba ng oras kasi tanggal tornilyo lang din naman. Gamit tayo ng barina para mas mabilis yung pagtanggal ng tornilyo. Ayan, tanggalin natin yung socket niya. Okay, mas mabilis tanggalin sana yung kung walang clip. Kasi yung socket niya may mga clip pa, kailangan mo pang sundutin. Ayan, yan yung board niya. Ang ganda ng board niya. Ganda ng kulay. Kulay dilaw, tapos yung insink niya ganda. Sarap siya tingnan. Okay, tanggalin natin yung dalawang trimmer. Value ng trimmer dyan is 2K and then 1K. Okay, ayan. 1K and then 2K. Inulit natin. Ayan, tanggalin natin yung mga trimmer. Okay, ang bilis. Ayan 2K and then 1K. I-fix natin dyan ay 1.8 and then 220 ohms. Pasensya na kayo ngayon. Nag-voice over na lang tayo ngayon. Okay. Ayan, pinipingot ko na lang. Ang tamad. Okay, hinangan yung dapat hinangan. Tapos pingutin. Ayan, 4 na piraso. And then, yan yung resistor gagamitin natin. 220 ohms. Red, brown. Okay, red, brown. 220. Tapos yan naman 1.8K, brown, gray, and then red, 1.8K. Ayan. Okay, salang mo na, kuys. Ayan, ang bagal mo naman gumalaw.
Okay, saan ka na ba? Ayan, pinapakita pa. Din sa ilalim pala. Napakita niya pala kung saan nilalagay. Okay. Tsaka ang gagandahan sa may Joson Urinos, no need na baklasin mo na yung buong board sa may heatsink. Pwede mo siyang sungkitin lang kasi nga naka-double sided siya. Kita nyo naman, di ba? Hindi na ako nagbaklas. Unlike sa may LX20 yan, butik, baklas ka lahat dyan. Kasi hindi mo siya masusundot yung bloke. Yung bloke yung pinaka-importante dyan eh. Kasi sa LX20, kulang ng bloke yan. Ayan kasi 5 na yun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na yung bloke niya. No need mo na siya. Dadagdagan ng bloke. And then output kasi nga kompleto na. Sa may LX20 kasi, dadagdagan ng output, dadagdagan ng bloke. Kaya kailangan mo talagang baklasin yung buong board kasi nga hindi siya naka-double sided. Pati yung trimmer, inisilalim yung paghihinangan nun. Although pwede naman pingutin lang. Okay, ayan. Fix natin yan. Yung 1.8 dyan yan sa may katabi ng heatsink na yan. O. Yan, sa gitna siya. Okay, 1.8 yan. Yung value niyan. Ay, nangin natin. Kita nyo naman, wala nang baklasan yan. Make sure nyo na lang yung paghinang na mas maganda yung kapit para hindi siya basta-basta matatanggal. Kasi importante yan. Yan ang sinusolve ko yung paghinang niya. Okay, inulit natin. Pasensya na, nakabusover tayo. Ayan na, pinapakita natin. 220, tapos 1.8. And then, same din yung gagawin natin sa may isang board. Kung ano yung proseso doon, yun lang din naman. Ulit-ulit lang din naman yung proseso niyan. Sa totoo lang guys, hindi na nga gano ko sana magbibideo ng mga itong klaseng unit eh. Kasi nga, umay na yung mga manonood natin. Kaya ito, nag-voiceover na lang tayo. Para kahit pa paano, meron tayong content. In the same time, request kasi ito ni Bossing. Request ng mga customer na gawa ng video yung unit nila. Kaya sayo sa gusto nyo, gagawa tayo ng video. And then kahit pa paano para meron din tayong entry na video pang araw-araw, di ba? Kahit na paulit-ulit lang. Sa mga nakapanood ng video natin, hindi kabisado na nila, edi scroll na lang kayo. Hanap kayo ng ibang video. Sa mga hindi pa na madaanan nila yung video natin, at least nakapagbigay idea tayo. O yan, hinihinang natin maayos. Okay, and then maraming salamat sa mga nagsusuporta sa atin through Facebook and then YouTube. Maraming salamat sa suporta nyo sa mga basher natin, hater natin. Maraming salamat kasi kayo yung bumubuo ng content natin. Kung wala kayo, edi wala yung content natin, hindi mapapanood. Ayan, tapos na. Ano pa ba gagawin natin sunod dyan? Kasi kompleto na yan. Okay, ititesting yata ni Boss Solid dito Yan, ibabalik. Tapos, ano na, babalik ko na. Susukatan niya ng bias. Sige, sukatan mo ng bias, guys. Okay. Naka-steady na. Kung dati kasi, binubuhat-buhat ko pa yung camera. Ngayon, marami kasi nagsasabi na minamagic natin. Hindi daw natin pinapakita kung paano natin siya ginawa. O, ayan, in-steady ko na yung camera natin para mas makita nyo. Ayan, naka-rin sa may 2.5 volts yung tester natin. O, reverse. Ikutin mo. O, ayan. Yung bias niya is nasa 0.3. Makikita nyo ba? Nasa 0.3 yung bias niya. Ayan. Ang ganda ng bias niya. Hindi siya ganun ka baba. Hindi siya ganun kataas. Nasa ganda ng tunog. And then, hindi siya ganun kainit. Okay, pares lahat. Ayan. 0.3. Okay na. Okay na daw. Suminyas na okay na eh. Ngayon, next na gagawin natin dyan ay dadagdagan natin ng fuse naman. Kasi walang fuse yan. Sabi ko nga kanina sa intro natin, yung mga huling labas ng Joson Urinos is may mga fuse na. Ngayon, eto, yung unit na yan is wala. Okay? Sa paglagay naman ng fuse, tanggalin mo yung board, tapos tanggalin mo yung diode na yan. Okay, ang inihinang natin, diode yan, na bridge diode or metal diode. Nakadapa yan sa ilalim. Kailangan mong iangat yan dahil diyan ka maglalagay ng isang fuse. Okay, tanggalin lang natin. Hirapan siya tanggalin. Kailangan yung panghinang nyo pala guys sa mga ganyang klaseng unit na is 60 watts na. Kapag 40 watts kayo dyan, wala, alanganin yan. Kasi lalo yan, double sided yan. Sobrang tigas or makunat hinangin yan. Kaya kailangan 60 watts yung gamit nyo. Okay, tanggalin mo na, bilisan mo. O, hirap siya. Ayan, nahirapan siya. Ayan, pinasword na lang natin. Kinata yung video. Ayan, natanggal na. Or natanggal na. Yung kabilang side lang naman tatanggalin nyo dyan. Kasi nakaharang yan. Sabi ko nga kanina, paglalagyan nyo na fuse. Okay, yan, pinakita niya. Nilapit niya talaga para mas makita nyo ng maigi. Ayan, sa kabilang side na yan, sa taas na banda, yan yung negative. Oh, negative side yan kasi yung biak is positive side. Okay. And then, ito yung fuse box na ginagamit natin. Kulay itim.
Ganda yan, original yan. May nakasulat yan, made in Taiwan. Okay. Galing, nabili ko yan sa IS Electronics or yung dating ROX. Doon lang ako nakakabili ng mga ganyang klaseng fuse holder or fuse box kung tawagin. Okay, barinahin mo na ko, isang ano ba? Barinahin mo na, tagal mo. Ayan, sinusukat pa pala yung fuse kung gaano kahaba yung or gaano distansya ng ibubutas niya. Ayan, barina, gamit tayong barina. Okay, para sure ball na pagsalpak mo is sentrong-sentro, ay sinusukat mo na niya. Okay, sukat lang. Tapos yung fuse pala na ginagamit ko dyan ay 15 ampere. 15 ampere hanggang 10 ampere nga, pwede na yung 10 ampere dyan. Pero ako, 15 ampere ang ginagamit ko dyan. Sa kabilang side, andyan, medyo kakaiba lang niya sa LX20 kasi medyo alagwa yung space niya. Kaya kailangan mo tatansyahin pa. Ayan, barinahin natin. Then, kabit natin yung fuse. Okay. Ayan, tinatansya natin. Okay, kabay unat para hindi siya bumitaw. And then yung sa may gitna niyan, diyan ka magpuputol guys ha. Puputulin niyo sa gitna niyan. Ayan, kung makita niyo, 'di ba, diretso pa 'yan. Hininang lang natin yung mga paa niya. Diretso pa 'yan. Same din sa may kabila. Ito kinukuskus ko kasi hindi siya tumama dun sa pagginangan eh. Yan sa may umiwas kasi tayo. Kaya need natin pagapangan ng tingga 'yan. Okay? Parang kamay niya. Sentro mo maigi. Ayan, nakita pa talaga oh. Ayan, hinang. And then yung panghinang na ginagamit ko 60 watts, tapos yung tingga Rubicon ang ginagamit ko dyan. Hindi na ako gumagamit ng ibang brand halos Rubicon na talaga ginagamit ko. Napamahal na sa akin si Rubicon eh. Ayan, kung makikita nyo may guhit oh. Yan yung side na pinampuputol ko. Yung may mga puti na yan. Okay, ayan oh, naka-focus. Okay, lagyan natin ng fuse. Okay, 15 ampere. Basta yan ang magiging silbing fuse, yung may guhit na yan. Yan yung kinater ko. Okay, yan, lagyan mo na para mas mabilis. Pinapakita pa kung paano siya i-shoot. Kung wala kayong fuse holder, pwede naman kahit alambre, pwede yan. O di kaya yung D-thread, pwede yun. Para-paraan lang naman yan eh. Alambre na, patayo mo yan, tapos inangin mo, okay na yan. Importante, meron kang silbing fuse para safety yung unit natin. Kung once na magka-error, bibigay lang yung fuse. Okay, yan na siya, naibalik na lahat-lahat. And then kung makikita nyo, naka-power on na siya, wala na siyang protect. Okay, volume natin. And then, ayun na, okay na. Sabihin niya sa okay na. Dalawang channel na yung tumutunog dyan. Ayun lang guys, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo kahit sa voice over na pamamaraan lang. Diba? Phoenix bias natin. Inulit natin, 1.8K and then 220 ohms ang ginagamit ko dyan na bias. Same lang din sa my LX20. Maraming salamat.